Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ayon sa isang dakilang pilosopo o great philosopher na si Aristotle, ayon sa kanya, we are what we repeatedly do. We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. Ang paulit-ulit daw nating ginagawa ang ating nagiging kasinuhan. Dahil ang kahusayan ay hindi isang gawa, kundi isang kasanayan. Kaya nga, ang isang atleta na laging nag-e-ensayo, anong nangyayari sa kanya? Gumagaling, di ba? Kapag practice siya ng practice, paulit-ulit niyang ginagawa, no? Shoot siya ng shoot, no? Palo ng palo, di ba? Gagaling. Gagaling siya sa kanyang nilalarong sports. Tama ba? Ang deboto na laging nagdadasal, ano mangyayari? Lalalim ang pananampalataya o ang debosyon o mas lalo siyang magiging madasalin, 'di ba? Kaya na nga natin nasabi, ang madasalin 'yan. Kasi paulit-ulit na ginagawa. Magiging madasalin ka ba kung isang beses ka lang nagdadasal? Hindi. 'Di ba? Ang trabaho ng trabaho, ano mangyayari? Hello? Hindi nyo alam. Kasi hindi kayo nagtatrabaho. Ito mga to. Anong nangyayari sa tao pag trabaho ng trabaho? O, mapopromote daw, ganyan. O, aasenso. Aasenso ba? Ba't di kayo asang-ayon? No? Father, ba't gano'n trabaho kami ng trabaho? Hindi naman kami umasenso. Mas malakas kang gumastos. No? Gastos ka kasi ng gastos. Kaya ano nangyari sa'yo? Naging magastos. Oh, 'di ba? 'Di ba?
We are what we repeatedly do. Subukan mo. Magchismis ka ng magchismis araw-araw. Ano mangyari sa'yo? Yon, di ba? Alam na alam ninyo. Yan, ang bilis ng sagot. No? We are what we repeatedly do. Ito ang nagawa ng mga Israelita noong panahon ni Propeta Oseas sa ating unang pagbasa. Paulit-ulit silang nahulog sa kasalanan. Dala ng kanilang pagsuway sa Diyos. Dala ng kanilang hindi pagsunod sa Diyos. Dala ng kanilang pagsunod sa Diyos-Diyosan. At dahil dito, sila ay naging matigas ang ulo. 'Di ba? Kapag ang tao hindi marunong sumunod, paulit-ulit, ano nangyayari? Matigas ang ulo. 'Di ba? Sinabihan mo, hindi sumunod. Tinuruan mo, walang nangyari. Parang nung isang araw, nung Wednesday, sino yung mga nandito? 'Di ba nung isang araw, tinuruan ni Moises ang mga Israelita. Tinuruan nilang sumunod sa Diyos bago pumasok sa lupang pangako. Pinagsabihan sila ni Moises, paulit-ulit. Kung baga, hindi na nagkulang si Moises. Pero sa kabila ng lahat, sila pa din ay naging makasalanan. Example ko nga dito, yung Japan, di ba? Pagpupunta ka ng ibang bansa, pagpupunta ka ng ibang lugar, hindi mo gagawin yung iyong nakasanayan sa lugar mo. Saan ba ako galing? Pilipinas, no? Punta ako ng Japan. Aaralin ko kung paano sila doon. No? Hindi ka pwedeng tawid ng tawid kahit saan, no? Parang dyan sa rekto, no? Walang pakialam. Tawid. Sa Japan, hindi pwede yon. Dito, pag sumakay ka ng LRT o MRT, ang ingay sa loob, di ba? No? Andyan sasagot ng telepono, andyan nakikipag-usap, kala mo may kaaway, siksikan na nga doon sa loob di ba? Sa Japan, hindi pwedeng ganun. Dapat tahimik. Dapat hindi ka nagsasalita. Kung nagring ang telepono mo, huwag mong sasagutin hanggat maaari. Intayin mong makababa ka. Sa Japan, hindi pwede ang tip. Hindi sila tumatanggap ng tip. Kasi para sa kanila, insulto yon. Dito sa Pilipinas, paano? Insulto pag walang tip. O, ganyan, di ba? Hindi pwede Pag hindi mo lugar, umayon ka doon sa pupuntahan mong lugar. Hindi pwede yung kung ano ka dati, ganun ka pa din sa bago. Hindi pwede. At yun yung ginawa ni Moises, tinuruan sila. Tinuruan ang mga Israelita. Kasi sanay silang maging alipin sa Ehipto. Ngayong bago na ang lugar mo, ay di na pwede yan. Hindi ka na alipin. Hindi ka na utusan. Ito ang gagawin mo. Susunod ka sa Diyos. Pakikinggan mo ang Diyos. Kumbaga, sinasanay sila ni Moises. Pero ano nangyari? Hindi sila nasanay. Bakit? Hindi sila nakinig at hindi sumunod. Kaya, walang nangyari. Walang nangyari. Parang isang magulang na napagod na sa kakapangaral sa anak, pero hindi naman natuto. Namaos na sa kakasalita. Wala namang nagbago. Naubos na ang pasensya. Wala pa ring nangyari. Mabuti na lang, sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, patatawarin ko ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Nagbago ba ang mga Israelita? Hindi. Nagbago ba ang Diyos? Hindi din. Mapagmahal pa rin ang Diyos. Mapagpatawad pa rin ang Diyos. Kahit ang tigas ng ulo, kahit ayaw sumunod. Di ba ganon din kayong mga magulang? Pag ba ayaw sumunod ng inyong anak,
Hindi nyo na minamahal? Hello? Ano to? Walang sagot? Itong mga to. Yan, ngayon, puro naman kayo sagot, di ba? Di ba ganun yon? Kasi hindi ka nagbabago. Porque ba hindi nakinig ang anak mo? Ganun ang Diyos. Kahit ang tigas ng ulo, kahit ayaw natin magbago, kahit walang nangyayari sa atin, kahit pagsuway ng pagsuway, pinapatawad pa rin tayo ng Diyos. Kaya nga ang paalala na lang ni Propeta Oseas, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Ayun, pinapaalalahanan sila. Kaya walang nangyari sa iyo kasi bunga yan ng iyong kasamaan. Yung paulit-ulit nilang pagsuway sa Diyos, yung paulit-ulit nilang pagkakasala sa Diyos, kahit na ganon, pinapatawad sila ng Diyos. Ano lang sabi ni Propeta Oseas? Magbalik loob ka na lang. Magbalik loob ka na lang sa Diyos. Alam naman yan, tigas ng ulo mo eh. Pero magbalik loob ka. Balik. Kahit ang tigas ng ulo. Sa buhay natin, may mga ganito, paulit-ulit nating ginagawa. Yung parang hindi tayo matuto, hindi tayo magtanda. Ano tawag natin sa mga ganon? Walang kinatandaan. Di ba? Nagkaedad ka lang, pero hindi ka natuto, anong tawag? Walang kinatandaan. Kasi paulit-ulit pa rin. Paulit-ulit. Ito marahil ang dahilan, kaya sa ating ebanghelyo, binuod ni Jesus ang utos ng Diyos. Alam niyo po noon, merong 613 na utos ng Diyos. Kaya mo bang kabisaduhin yon? Hello, 10 utos nga, hindi makabisa, di ba? 613 pa. Kaya ang ginawa ni Jesus, binuod na lang. Sige na, summary. Ilan na lang? 2. Ano yung una? Sabi, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ano yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi mo na kailangan tandaan yung 613. Ito lang 2 na to, pag nasunod mo, natupad mo na ang 613 na utos. Ang dali na tandaan, hindi ba? Siguro, hindi ka na magkakamali. Tama ba? Pero bakit realidad na hindi pa natin sinusunod? Realidad na kahit 2 na lang, hindi pa natin masunod. Nagkakamali pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Dahil malaki po ang pinagkaiba ng pagiging matalino at pagiging marunong. Matalino, marunong. Magkaiba yon. Ang matalino, alam ang tama at mali. Pag alam mo yan, matalino ka. Maliwanag? Alam nyo ba, tama at mali? Hindi nyo masagot. Hindi nyo alam kung matalino kayo. Ha? Pag alam mo ang tama at mali, matalino ka. Pero ang marunong, ginagawa ang tama at iniiwasan ang mali. Ginagawa ang tama at iniiwasan ang mali. Iyan yung marunong. Yung tinuruan mo, yung anak mo, anak, huwag ka magmumura. No? Sa school, pag tinanong mo, masama ba magmura? Alam, masama po. Matalino. Pero paglabas, narinig mo, nagulat lang, nagmura. Ano tawag sa kanya? Hindi marunong. Ha? Hindi marunong. Hindi natutunan.
ang kaalaman, hindi na isabuhay ang natutunan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay iniimbitahan. Gamitin ang ating talino para malaman ang tama at mali. At higit sa lahat, ang mga paulit-ulit nating nagagawang mali para ito ay maitama at hindi na ulit muling ulitin. Pag nalaman mong mali, huwag mo nang ulitin. Iyan ang karunungan. Amen? Amen.